Sinabi ng aking asawa, si Gabriel, na mayroon siyang stage 4 na cancer at gusto niya akong diborsyuhin para raw hindi ako mahirapan. Lumabas ang mga peking dokumento. Ang totoo, gusto lang niyang makamit ang 6 na bilyong pisong mana ko mula sa aking yumaong ama. Nakita ko ang pagtataksil sa kanyang mga mata, ang kanyang ngiti at ang aking puso ay biniyak. Akala niya tapos na ang lahat para sa akin. Pero hindi niya alam, simula pa lang iyon ang aking kwento. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Elena Santos. Ngayon, higit 6 na po na ang aking edad. Tila ba ang bawat taon na lumipas ay nag-iwan ng guhit sa aking kaluluwa, mga guhit na nagpapaalala sa akin ng mga laban na aking pinagtagumpayan. Dati, iniisip ko na sapat na ang mapalaki ang mga anak at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Subalit dumating ang isang araw at napagtanto ko may mga bagay na hindi lahat ng ibinigay mo ay babalik sa iyo. Para sa marami, isa akong babaeng nagmula sa isang marangal na pamilya, matagumpay na SHI ng dating Santos Real Estate at ngayon ay presidente ng Santos Financial Trust. Isang babaeng tiningala, iginalang. Ngunit ang totoong kwento ko ay mas malalim pa sa mga titulong iyan, masalimuot, at pinanday ng isang apoy ng pagtataksil na inakala kong hindi ko kailanman mararanasan. Matagal na panahon na ang lumipas simula nang magsimula ang lahat, ngunit ang mga alaala ay sariwa pa rin, parang isang sugat na nanatili, nagpapaalala ng bawat patak ng luha, bawat patak ng pait na aking nilamon. Naaalala ko pa ang araw na iyon, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng aking dating asawa. Ang Grand Hyatt Pivisu ay kumikinang sa ilalim ng araw, punong-puno ng mga piling panauhin, handa ng saksihan ang kasal ni Gabriel Reyes at Sofia Ramirez. Ang bawat dekorasyon ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan, ang mga bulaklak ay sariwa at mabango, ang musika ay tumutugtog ng malumanay, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nabubuong tensyon. Isang nagbabadyang unos na ako mismo ang nagtanim. Pero imbes na ti-ay-do, ang narinig ng lahat ay kaguluhan, mga sigawan, at mga bulungan na mabilis na kumalat, parang apoy. Isang malaking iskandalo na nagpagiba sa buong seremonya, nagkalat ang mga tao, nagulantang ang lahat, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at takot. At ako, naroon lamang ako, nakatayo sa isang madilim na sulok, sa itaas ng balkonahe, umiinom ng isang baso ng champagne, at tahimik na pinapanood ang lahat. Ang bawat gumuho ay bahagi ng aking plano. Ang bawat basag na tunog, ang bawat luha na dumaloy, ay mga bahagi ng isang dramang matagal ko nang sinulat, at ako ang pangunahing aktres, ang bida at biktima, ang tagapaghiganti. 5 taon bago ang araw na iyon, mayroon akong buhay na inakala kong perpekto, isang buhay na binuo sa pag-ibig at tiwala. Si Gabriel Reyes, ang aking asawa, ay ang lalaking minahal ko ng buong puso. Kilala siya sa kanyang kagwapuhan at karisma, isang lalaking marunong magsalita ng matatamis na salita at lumikha ng impresyon na siya ay mapagkakatiwalaan, responsable, at may malasakit. Isang lalaking inakala kong magiging kasama ko habang buhay, magbabahagi ng aking mga pangarap at magpapagaan ng aking mga pasanin. Kami ay ikinasal sa isang simple, ngunit taos-pusong seremonya, at sa loob ng 5 taon, nagtayo kami ng isang buhay na magkasama, puno ng pag-asa at mga plano. Subalit, ang lahat ng iyon ay isa lamang magandang panaginip na unti-unting naging bangungot. Nagsimula ang lahat ng isang araw. Dumating si Gabriel sa aming tahanan, ang kanyang mukha ay balisa, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, at ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang malubhang karamdaman, isang pancreatic cancer stage 4, at ilang buwan na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay naging maputla, may malalim na e-bags, at ang kanyang dating maayos na hitsura ay naging payat at namumutla, perpekto para sa papel na gusto niyang gampanan, isang aktor na nagtatanghal ng kanyang huling papel. Ang kanyang mga salita ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso,
Subalit, sa ilalim ng aking mga luha, ay may nagtatago na katotohanan na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga kasinungalingan. Nagpakita si Gabriel ng peking medical report, detalyado at mukhang totoo, kumpleto sa lagda ng doktor at selyo ng ospital. Halos hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay, nanginginig ang aking buong katawan. Sinikap niyang kumbinsihin ako na maisakit siya, na gusto niyang maging malaya ako, na hindi niya nais maging pabigat sa akin at sa aming pamilya. Sinabi niya na ilang buwan na lamang ang nalalabi sa kanya, at ayaw niyang makita akong nagdurusa dahil sa kanya. Hindi ko nais na mag-alala ka, bulong niya, habang hawak ang aking kamay na tila ay pinilit niyang palamigin. Tingnan mo, nitong mga nakaraang buwan, ginagawa kong dahilan ang mga business trip, ngunit sa totoo lang ay nagpapagamot ako ng walang tagumpay. Ayoko nang maging pabigat sa iyo at sa ating pamilya, Elena. Maghiwalay na tayo. Ang salitang diborsyo, binigkas ng malumanay, ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa aking puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil kinumpirma nito ang lahat ng aking hinala. Ang bawat hitbi ko ay isang palatandaan, hindi ng sakit sa pagkawala niya, kundi ng sakit sa panloloko niya. Alam kong ang teatro na ito ay masyadong pinaghandaan, masyadong detalyado, at ang bawat salita niya ay isang bahagi ng kanyang plano. Ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Marisa, ang nagbukas ng aking mga mata sa matinding kasinungalingan. Isang linggo bago ang aming pag-uusap, ipinadala niya sa akin ang isang larawan. Isang larawan ni Gabriel na mahigpit na nakayakap kay Sofia Ramirez, ang anak ng isa sa kanyang mga kasosyo, sa isang marangyang resort sa Boracay. Ang kanilang mga ngiti ay kumikinang, punong-puno ng saya at buhay. Lalo na si Gabriel, na ang ngiti ay napakaliwanag na tila, kaya nitong paliwanagin ang isang sulok ng langit. Hindi siya kamukha ng isang taong may terminal illness na malapit ng mamatay. Kaya pala siya laging sinasabi na may business trip, kaya pala laging may importanteng meeting. Ang larawang iyon ang nagkumpirma sa lahat ng aking hinala, na ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan, na ang bawat kilos niya ay isang pagtataksil. Nais niya ang kanyang kalayaan, nais niyang maging opisyal na kasama ang kanyang kabit, at nais niyang alisin ako sa pinakamapayapang paraan upang makuha niya ang aming bahay, ang aming kumpanya, ang lahat ng ari-arian na aming binuo ng magkasama, o mas tama, ang mga ari-ari ang karamihan ay iniwan sa akin ng aking ama. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit hindi ako nagpakita ng anumang bakas ng aking nararamdaman. Ipinakita ko ang isang ekspresyon ng gulat at sakit. Ang aking mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Daan-daang beses ko itong pinraktis sa harap ng salamin, sa pag-aakalang darating ang araw na ito. Kailangan kong gampanan ng perpekto ang aking papel upang hindi maghinala si Gabriel. Hindi, Gabriel. Hindi ako papayag, sinabi ko, habang inalis ang aking kamay mula sa kanya, at umiling, pinabayaan ang mga luha na dumaloy ng walang kontrol. Kung may sakit ka, aalagaan kita. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ginawa natin ang ating mga sumpaan. Buntong hininga si Gabriel, isang buntong hininga na puno ng pagod at huwad na kabanalan. Elena, huwag kang maging inosente. Ayokong gugulin ang aking huling mga araw na nakikita kang nagdurusa dahil sa akin. Gusto kong makahanap ka ng ibang lalaki, isang mas mabuti na kayang alagaan ka. Ituring mo ito bilang ang huling bagay na ginagawa ko para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay napakatamis, napakasakripisyo, ngunit alam ko ng buo ang katotohanan. Ang aming kumpanya, alam kong nalulunod sa utang pagkatapos ng isang bigong proyekto na pinamahalaan mismo ni Gabriel. At ang bahay na ito ay nakasanla sa bangko. Isang malaking gulo ang iniwan niya sa akin, habang siya ay nagpaplano ng tumakas dala ang lihim na perang kanyang matagal nang iniipon. Ang aking ama, si Mang Nestor Santos, ay isang matalinong tao. Dati, bata pa ako at naniniwala sa pag-ibig, kaya't pinagtatalunan ko pa siya, iniisip na may kinikilingan siya laban kay Gabriel.
Ngunit ngayon, bawat salita niya ay bumabalik sa akin, nagpapaalala sa akin ng kanyang babala tungkol kay Gabriel, isang lalaking nagmula sa mahirap na kalagayan ngunit may ambisyong walang hanggan, na hindi titigil sa anumang bagay upang makamit ang kanyang mga layunin. Sinabi niya na ang ganoong klaseng tao ay delikado, na dapat akong mag-ingat. Noon, hindi ko pinakinggan. Ngayon, huli na. Ang araw na kami ay naghiwalay, umulan ng malakas sa Makati, ang malalaking patak ay humahampas sa salamin ng kotse, lumilikha ng isang malungkot at apurahan na tunog, katulad ng aking magulong kalooban. Si Gabriel ay nasa tabi ko, sa manibela, na mahirap na pagpigil sa kanyang pagkainip. Nakasuot siya ng isang perpektong kasuotan. Malamang, pagkalabas niya rito, didiretso siya sa ibang lugar upang simulan ang kanyang bagong buhay. Lumabas ako ng kotse nang walang paalam, pinabayaan ang ulan na bumasa sa aking buhok at balikat. Hindi ako nilalamig, kundi isang malalim na kawalan sa aking puso. Opisyal nang tapos ang aking kasal, at ang pananahimik ko ang naging pinakamalalim na sumpa ko sa kanya. Habang nakaupo ako sa sofa, ang kaparehong sofa kung saan ilang araw bago iyon, nagbigay si Gabriel ng balita na nagwasak sa akin. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan ako sandali, ngunit sa huli ay sinagot ko, parang isang malalim na paghinga bago sumabak sa isang bagong yugto ng buhay. Hello po, tanong ko. Pasensya na po, kayo po ba si Ginang Elena, ang dating asawa ni Ginoong Gabriel Reyes? Isang boses na lalaki, seryoso at magalang, ang sumagot sa kabilang linya. Ang mga salitang dating asawa ay parang tinusok ang aking puso, isang paalala ng isang katotohanan na hindi ko paganap na natatanggap. Ako nga po. Sino po ito? Ang aking ama ay halos 1 taon nang pumanaw. Bakit ngayon lamang tumawag ang kanyang abogado? Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, isang hinala, isang pag-asa, at isang takot. Magandang umaga po, Ginang Elena. Ako po si Atty. Marco de la Cruz, ang abogado ng inyong ama, si Mang Nestor Santos. Magandang umaga po, Atty. Marco. May problema po ba? Ang aking puso ay bumibilis. Ginang Elena, tumawag po ako upang ipaalam sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ayon sa testamento na iniwan ni Mang Nestor, mayroon pong isang special clause na magiging aktibo sa sandaling maging opisyal na po kayong hiwalay. Nagpigil ako ng hininga. Mana! Bago mamatay, iniwan sa akin ng aking ama ang kanyang kumpanya at ilang ipon. Ang lahat ng iyon ay naisama sa aming mga ari-arian ni Gabriel. May iba pa ba? Ginang Elena, ang ari-ariang ito ay nagkakahalaga ng 6 bilyong Philippine pesos. Kasama na rito ang cash, shares, at iba't ibang real estate properties. Ito ay nakapaloob sa isang private trust fund at ngayon, ang legal na pagmamay-ari ay ganap nang nailipat sa inyo. Halos mabitawan ko ang tasa. 6 na bilyong piso. Napakalaking halaga, higit sa aking imahinasyon. Hindi ko akalain na ganito kayaman ang aking ama. Palagi siyang namumuhay ng simple at tinuruan niya ako na maging independent, na huwag umasa sa yaman ng pamilya. Atty. Marco, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Bakit wala akong alam dito? Ang aking boses ay nanginginig. Ginang Elena, ito po ang kagustuhan ni Mang Nestor. Nais ng iyong ama na matiyak na ang ari-arian na ito ay tanging sa iyo lamang, upang protektahan ka mula sa anumang panganib. Malinaw na nakasaad sa testamento na ang probisyon ay aaktibo lamang kapag wala ka na sa isang relasyong may asawa kay Ginoong Gabriel Reyes. Siguro ay may nakita siyang hindi maganda noon pa man. Bumagsak ako sa sofa, ang aking isip ay tila umiikot. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang aking ama, ang lalaking laging mahigpit, ngunit walang kondisyon ang pagmamahal sa akin, ay nakita ang tunay na ugali ni Gabriel noon pa man. Hindi siya tumutol sa aking kasal, ngunit tahimik siyang naghanda ng 100 upang ako ay makatakas.
Ginamit niya ang kanyang sariling paraan upang protektahan ang kanyang inosenteng anak. Muling dumaloy ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa sakit o pagpapanggap, kundi mula sa pasasalamat at pagsisisi. Tama ka, tatay. Mali ako. Napagtanto ko na ang pag-ibig ng aking ama ay isang kalasag, isang sandata na ibinigay niya sa akin, isang huling pagtatangka upang ako ay maprotektahan sa mundong puno ng panloloko. Kinabukasan, pinili ko ang isang navy blue business suit, elegante at makapangyarihan. Nilagyan ko lamang ng kaunting make-up, sapat upang itago ang pagod ng isang gabing walang tulog, at bigyang diin ang kumpiyansa na aking binubuo. Nagmaneho ako patungo sa Ayala Avenue, Makati, isang prestihiyosong law firm sa isang malaking gusali sa sentro ng negosyo. Ito ay mukhang profesional at respetado. Sinalubong ako ng isang batang sekretarya at dinala sa opisina ni Atty. Marco. Ang silid ay maluwag, simple ngunit marangya ang dekorasyon na may malaking estante ng aklat na puno ng makakapal na libro ng batas. Tumayo si Atty. Marco upang salubungin ako. Magandang umaga po, Ginang Elena. Maupo po kayo, sinabi niya sa kaparehong seryoso at mainit na boses na narinig ko sa telepono. Magandang umaga po, Atty. Marco, sagot ko, habang umuupo sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Matapos kaming pagsilbihan ang tsaanang. Sekretarya, direkta siyang pumunta sa punto. Narito ang lahat ng legal na dokumento na may kaugnayan sa ari-arian na iniwan sa inyo ng inyong ama. Maaari ninyo itong suriin. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may napakaraming dokumento, bank statements, certificate of shares ng malalaking kumpanya, titulo ng mga ari-arian sa mga piling lokasyon. Ang lahat ay maayos at malinaw. Ang halaga na 6 bilyong piso ay hindi na isang abstract na konsepto. Ito ay nagkakaroon ng anyo sa aking harapan, detalyado. Ang aking ama, kailan niya po ito inihanda, tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig pa rin sa kawalan ng paniniwala. Ginang Elena, sinimulan po ni Mang Nestor ang pagtatatag ng trust fund na ito 1 taon pagkatapos ninyong ikasal, sagot ng abogado. Sinabi niya na nirerespeto niya ang inyong pinili, ngunit bilang ama, kailangan niyang maging handa para sa pinakamasamang senaryo. Ang pagtataksil ni Gabriel ay hindi lamang personal na sakit para sa akin. Dinurog din niya ang pagmamahal at sakripisyo ng aking ama. Hindi ko hahayaang ang lalaking nanloko sa aking pamilya ay mamuhay ng maginhawa at maligaya sa kapinsalaan ng iba. Kailangan kong pagbayarin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat, sinabi ko. Ang aking boses ay malamig na parang yelo, ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, at maging ang babaeng pinili niya sa akin. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng pagkahulog sa ilalim ng lipunan. Tumango si Atty. Marco ng seryoso. Naiintindihan ko po. Kung gayon, simulan natin ang paggawa ng plano. Una, kailangan nating pagtibayin ang inyong kapangyarihan. Opisyal ninyong kukunin ang kontrol ng investment fund na itinatag ng inyong ama. Tatawagin itong Santos Financial Trust. Pagkatapos, sisimulan natin sa mga pinakamahihinang bahagi ng imperyo ni Ginoong Gabriel. Sinimulan niyang suriin ang sitwasyong pinansyal ni Gabriel, ang kanyang mga proyekto, at ang kanyang mga relasyon ng may kamanghamanghang kalinawan. Ang profesionalismo at katalinuhan ng abogado ay nagbigay sa akin ng malaking kumpiyansa. Alam kong sa masalimuot na landas ng paghihiganti na nasa harapan ko, hindi ako nag-iisa. Mayroon akong suporta ng aking yumaong ama at ang tulong ng isang matalinong abogado. Tapos ang pulong pagkalipas ng halos 3 oras. Nang lumabas ako ng gusali, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw sa Makati. Hindi na ako ang Elena kahapon, ang sunod-sunuran at nagdadalamhating asawa. Ngayon, ako ang presidente ng Santos Financial Trust, na may napakalaking kayamanan sa aking mga kamay at isang sopistikadong plano ng paghihiganti. Maghintay ka, Gabriel.
Nagsisimula pa lang ang laro. Mga mahal naming tagapakinig, ano kaya ang sunod na hakbang ni Elena? Sa tingin ninyo, paano niya sisimulan ang pagpapahirap kay Gabriel at sa pamilya niya? Ibahagi ang inyong mga hula sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa susunod na bahagi ng kwento. Ilang araw pagkatapos kong kunin ang kontrol ng Santos Financial Trust, ang una kong ginawa ay hindi ang sumabak sa malalaking plano sa negosyo, kundi ang bumalik sa Santos Real Estate, ang lugar na binuo naming magkasama ni Gabriel. Nais kong ganap na isara ang kabanatang iyon. Nang pumasok ako, bumigat ang hangin. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Mga tingin ng pagtataka, ng pagkaawa at maging ng lihim na kagalakan. Malamang ay narinig na nila ang tungkol sa aking diborsyo, at sa sitwasyon ng utang ng kumpanya, inakala nilang ako ang natalo, isang babaeng bigo, na iniwan ng kanyang asawa. Naririnig ko ang mga bulungan sa aking likuran. Tingnan niyo ang kawawang Elena. Balita ko, iniwan daw ng asawa niya para sa anak ng isang maimpluwensyang tao. Deserve niya yan. Dati, bilang asawa ng direktor, ang taas ng ere niya. Binaliwala ko ang lahat, naglakad ng nakataas ang ulo, direkta patungo sa aking dating opisina. Ang silid ay pareho pa rin, tanging ang larawan lamang ng aming kasal sa mesa ay napalitan ng isang cactus, isang pagbabago na puno ng simbolismo. Tahimik kong inilagay ang aking mga personal na gamit sa isang karton na kahon, ilang libro, ilang alaala. Wala nang masyadong importante. Nagpasya akong itapon ang lahat ng bagay na konektado sa nakaraan. Habang nagliligpit ako, pumasok si Sarah Cortez, ang batang asistente na ako mismo ang nagturo. Si Sarah lamang ang tapat sa akin sa buong kumpanya. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit napakasipag at matapat. Ginang Elena, tawag niya ng mahina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pasensya na po. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ninisan ko siya. Huwag kang mag-alala, Sarah, parte yan ng buhay. Salamat sa lahat ng tulong mo nitong mga panahong ito. Kinuha ko sa aking bag ang isang maliit na kahon at ibinigay sa kanya. Mayroon akong maliit na regalo para sa iyo. Bilang pasasalamat, nag-aalangan si Sarah na buksan ang kahon. Sa loob ay isang eleganteng Montblanc pen. Iyon ang regalong plano kong ibigay sa kanya kapag siya ay na-promote, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Ginang Elena, napakamahal po nito. Hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Sarah habang iniwagayway ang kanyang mga kamay. Kunin mo, pilit ko. Deserve mo yan. Magpatuloy ka sa pagsisikap. Kahit wala na ako rito, sana ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Niyakap ko siya ng mahinahon at, dala ang aking kahon, lumabas ako ng opisina. Nang dumaan ako sa mga mesa ng aking mga dating kasamahan, tumigil ako sandali. Tiningnan ko sila ng direkta, ang mga nagbubulungan tungkol sa akin kanina, at ninisan ko sila ng maliwanag at misteryoso na hindi nila maunawaan. Paalam sa inyong lahat. Aalis na ako. Tiningnan nila ako ng tulala, marahil ay hindi naiintindihan kung bakit ang isang bigo tulad ko ay maaaring maging ganoon katahimik at masaya. Wala na akong sinabi pa. Lumabas ako ng kumpanya nang nakataas ang ulo, iniiwan ang kanilang mga tingin ang pagtataka at pagkalito. Pagkalabas ko sa aking dating pinagtatrabahuhan, hindi ako diretsong umuwi. Nagmaneho ako patungo sa isang marangyang bagong subdivision sa Alabang, kung saan alam kong kakalipat lamang nina Gabriel at Sofia. Ipinahanap ko kay Atty. Marco de la Cruz ang kanilang address. Ang subdivision ay kilala sa karangyaan, seguridad, at syempre, sa napakamahal na presyo. Malamang ay ginamit ni Gabriel ang malaking bahagi ng perang kanyang ninakaw mula sa kumpanya upang bumili ng bahay dito at pasayahin ang kanyang batang kabit. Dumiretso ako sa sales office ng proyekto. Isang napakagalang na real estate agent ang sumalubong sa akin. Magandang umaga po, Ginang. Paano po ako makakatulong sa inyo?
Gusto kong bumili ng unit dito, sinabi ko ng buong tatag. Gusto ko ang penthouse sa Building E, ang may tanawin sa golf course. Nagulat ang agent. Iyon ang pinakamahal na penthouse sa buong development, nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso at matagal nang binebenta ng walang makabili. Ginang, sigurado po ba kayo? Napakalaki po ng unit at ang presyo, alam ko. Gusto kong bayaran ito ng cash. Sa isang beses, sinabi ko, habang inilalagay ang aking credit card nang walang limitasyon sa mesa. Pakiusap, tulungan niyo akong asikasuhin ito ng mabilis hanggat maaari. Nagbago ng husto ang tingin ng agent. Nagmadali siyang paupuin ako, pinagsilbihan ako ng tubig, at tumawag ng tao upang ihanda ang kontrata. Napakabilis ng buong proseso. Sa isang hapon lamang, ako ay naging may-ari ng pinakamarangyang apartment sa subdivision. At ang pinaka-interesante, ang aking unit ay nasa pinakahuling palapag ng Building E. Ang apartment ni na Gabriel at Sofia ay nasa ika-15 palapag ng kaparehong gusali. Mula sa aking balkonahe, makikita ko ng malinaw ang kanilang beloved nest. Nang gabing iyon, pagkatapos kong makuha ang mga susi, nanatili ako sa mahangin na balkonahe ng aking bagong apartment na may hawak na kopa ng Riojas. Sa aking paanan, ang lungsod ay umiilaw ng napakaganda. Nakikita ko ang mainit na ilaw na nagmumula sa mga bintana ng apartment sa ika-15 palapag. Malamang sa oras na iyon, sina Gabriel at Sofia ay naghahapunan, tinatamasa ang kaligayahang kanilang ninakaw sa akin. Sumipsip ako ng alak. Ang lasa nito ay kumalat sa aking bibig. Gabriel, magugulat ka ba kung malalaman mong ang dating asawa na iyong iniwan ay ngayon ang iyong kapitbahay? At hindi lamang isang ordinaryong kapitbahay, kundi isang mula sa ganap na ibang klase. Hindi ako gagawa ng anumang iskandalo. Narito lamang ako, sa itaas ninyo, bilang isang tahimik na presensya, isang palagi ang paalala sa inyong ginawa. Ang inyong payapang buhay ay tapos na. Ito ay simula pa lamang. Ang reyna ay nagbalik at sa pagkakataong ito, babawin ko ang lahat ng sa akin. Hindi nagtagal pagkatapos kong lumipat sa penthouse, mabilis akong naging pamilyar sa buhay ng mataas na lipunan ng subdivision. Ang social life ng mga residente ay ino-organize sa pamamagitan ng isang chat group ng komunidad kung saan ang mga tao ay madalas magyabang tungkol sa mga luxury travel, bagong branded na bilihin, o simpleng magsismisan. Bihira akong lumahok, nagmamasid lamang ng tahimik hanggang isang umaga, nagpasya akong oras na upang batiin ang aking mga kapitbahay. Kumuha ako ng larawan mula sa aking balkonahe na may mga orchid na namumulaklak at ang tanawin ng lungsod sa likuran, at ipinost ko ito sa grupo na may isang mensaheng tila inosente. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Elena, ang bagong kapitbahay sa penthouse ng Building A. Ito po ang aking unang pagkakataon sa isang eksklusibong komunidad, kaya medyo nalilito pa po ako. Umaasa po ako sa inyong mga payo. Agad na naging aktibo ang chat. Lahat sila ay binati ako na mangha sa aking apartment. Gaya ng inaasahan ko, ilang minuto pagkatapos, nag-comment din si Sofia, ang bagong asawa ni Gabriel, na may tono na medyo mapagmataas. Maligayang pagdating, bagong kapitbahay. Nakatira kami sa ika-15 palapag. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, sabihin mo lang. Inisyan ko. Kumagat na ang isda sa pain. Naghintay ako sandali upang ipagpatuloy ang pag-uusap at pagkatapos ay nagpadala ako ng isa pang mensahe na tila bigla kong naalala. Ay, nakakahiya. Pakiusap na lang po, may nakakakilala po ba kay Ginoong Reyes ng 1,508? Kasi po, nung isang araw, pagkatapos ng aming diborsyo, humingi po siya ng kaunting pera para pambayad sa parking at ngayon ko lang po naalala. Naisulat ko na po siya, pero hindi po siya sumasagot. Kung may makakita po sa kanya, pakiremind na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang walang kwentang mensahe, isang maliit na halaga ng pera.
Ngunit sa konteksto na ako ay nakatira sa penthouse, si Gabriel ang aking dating asawa, at ang paghingi ng pera para sa parking at hindi pagbabayad nito, ay nagkaroon ng ganap na ibang kahulugan. Nagpinta ito ng larawan ng isang lalaking labis na nalulugi matapos ang diborsyo na wala man lang pambayad sa parking at kailangan pang humiram sa kanyang dating asawa. Ang chat, na kanina'y buhay na buhay, ay biglang nanahimik. Malamang ay lahat sila ay nag-screenshot at nagbabahagi. Ilang minuto pagkatapos, nag-vibrate ang aking telepono. Numero ni Gabriel. Hello, sagot ko ng malumanay. Elena, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Gabriel sa kabilang linya. Anong kababalaghan ang sinasabi mo sa chat ng mga kapitbahay? Gusto mo ba akong ipahiya? Uy, anong sinasabi mo? Nagkunwari akong inosente. Nagtanong lang ako tungkol sa parking. Kung humiram ka, bayaran mo. Wala namang dapat ikahiya. O nakalimutan mo na, minsan, bumababa ang memorya ng mga may sakit. Sinadya kong diinan ang mga salitang mga may sakit. Natahimik si Gabriel. Hindi niya masabi na hindi siya may sakit o itanggi na humingi siya ng pera, dahil lalo siyang magmumukhang kawawa. Ang galing mo, huwag kang makipaglaro sa akin. Hindi ko kailanman gagawin iyon. May sakit ka nga, dapat igalang kita, sinabi ko nang may pagkamuhi. Kung wala nang iba, ibaba ko na. May pulong pa ako sa financial trust. Paalam. Ibinaba ko ang telepono nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita pa. Nanalo ako sa unang bahagi ng psychological warfare na ito ng madali. Alam kong mula ngayon, bawat hakbang ni na Gabriel at Sofia sa komunidad na ito ay susuriin at kukomentuhan. Ang kaligayahang sinusubukan nilang ipakita ay magiging katatawanan ng kanilang mayayamang kapitbahay. Nang gabing iyon, may pulong ako kay Atty. Marco sa mga opisina ng Santos Financial Trust. Nagdala siya ng mas mahahalagang impormasyon. Na-audit na namin ang mga libro ng dati mong kumpanya, sabi ni Atty. Marco habang inilalagay ang isang makapal na folder sa mesa. Gaya ng pinaghihinalaan natin, si Gabriel Reyes ay nagwaldas ng napakalaking halaga. Ang eksaktong halaga, ayon sa paunang pagtatantya, ay halos 480 milyong Philippine pesos. Kahit handa na ako sa isip, nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. 480 milyong piso. Iyon ang pawis at pagsisikap ko, ng aking ama, at ng mga empleyadong minsan ay nagtiwala sa kanya. Ang daloy ng pera ay napakakomplikado. Sa pamamagitan ng iba't ibang kumpanya ng anino, patuloy ni Atty. Marco, ngunit sinubaybayan namin ang huling destinasyon. Isang bahagi, halos 120 milyong piso, ay inilipat sa account ng isang kumpanyang tinatawag na Promosyon Mirasol. At ang may-ari ng kumpanyang iyon ay si Don Urbano Ramirez, ang ama ni Sofia. Kaya't malinaw, hindi lamang ito isang pagtataksil sa pag-ibig, kundi isang pinagplanuhang sabuatan sa pagitan ni Gabriel at ng pamilya ng kanyang kabit upang nakawan ako ng aking mga ari-arian. Muling nag-alab ang galit sa loob ko. Maaari ba nating kasuhan siya ngayon din, tanong ko. Maaari, sagot ni Atty. Marco. Sa mga ebidensyang ito, siguradong mapupunta siya sa bilangguan. Ngunit gusto mo bang matapos ang lahat ng ganoon lang kadali? O gusto mong bawiin ang lahat ng sa iyo, kasama ang interes? Tiningnan ko si Atty. Marco sa mata. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang ipadala si Gabriel sa bilangguan ngayon ay masyadong madali. Hindi nito papawiin ang galit na aking nararamdaman. Gusto kong sirain siya hanggang sa wala na siyang pera. Gusto kong magmakaawa siya sa akin sa desperasyon. Naiintindihan ko, sabi ko, sa ngayon, itatago natin ang mga ebidensyang ito. Ito ang aking panghuling baraha. Sa ngayon, pagtuunan natin ang susunod na plano. Narinig ko na ang Reyes Group, ang kumpanya ng kanyang pamilya, ay sinusubukang makuha ang isang malaking proyekto mula sa gobyerno. Tumango si Atty.
Marko nang may ngiti ng pagkakaintindihan sa kanyang mukha. Ang proyekto ng pabahay para sa publiko sa silangang bahagi ng lungsod. Isang napakalaking cake at alam kong hindi mo sila hahayaang kainin ito ng madali. Nagsisimula pa lang ang tunay na labanan. Ang proyekto ng pabahay para sa publiko na inaasam ng Reyes Group ay hindi lamang isang simpleng konstruksyon, ito ay isang mahalagang proyekto para sa lungsod na may malaking kahulugan sa politika at lipunan, na naglalayong magbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga manggagawa. Ang sinumang grupong mananalo sa bidding ay hindi lamang makakakuha ng malaking kita, kundi pati na rin ang prestihiyo at mga mahahalagang koneksyon sa administrasyon. Para sa Reyes Group na naghahanap upang palawakin ang kanilang kapangyarihan, ito ay isang hindi mapipigil na pagkakataon at para sa akin, ito ang perpektong larangan ng digmaan upang bigyan ng matinding dagok ang pamilya ni Gabriel. Upang makipagkumpetensya sa isang bidding na ganoong kalaki, kailangan ng Santos Financial Trust ng isang construction company na may kakayahan at reputasyon. Ang kumpanya ni Engr. Cardo Lim, nakakabili ko lamang, ay masyadong maliit, ngunit mayroon na akong ibang target sa isip. Eastway Construction, isang kilalang kumpanya na nahihirapan sa pinansyal. Mabilis kong ginamit ang kapangyarihang pinansyal ng Santos Financial Trust upang makakuha ng majority stake, kunin ang kontrol, at ilagay ang aking mga tao sa board of directors. Lahat ay ginawa ng tahimik at mabilis. Ngayon, may hawak akong matalim na espada. Ang susunod na hakbang ay ang makilala ang kalaban. Kailangan kong makakuha ng internal na impormasyon mula sa Reyes Group, lalo na ang detalyadong bid na kanilang ipipresenta sa komite ng proyekto. Halos imposible ito, ngunit mayroon akong paraan na hindi inaasahan ng sinuman. Tinawag ko si Sarah Cortez, ang aking dating asistente. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanya. Alam kong may pinsan si Sarah, si Kuya Joy, na nagtatrabaho sa departamento ng pagpaplano ng Reyes Group. Si Kuya Joy ay isang mabait na tao, ngunit adik sa sugal at may malaking utang. Nakipagkita ako kay Sarah sa isang tahimik na coffee shop. Hindi ako diretsong pumunta sa punto. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay binanggit ko ng mahinahon si Kuya Joy. Narinig ko na ang pinsan mo, si Kuya Joy, ay nahihirapan. Totoo ba? Nagulat siya. Nagbago ang kanyang mukha. Opo. Paano po ninyo nalaman? Narinig ko lang, sabi ko habang inilalagay ang isang makapal na sobre sa mesa. Narito ang 3 milyong Philippine pesos. Ibigay mo sa kanya upang mabayaran niya ang kanyang mga utang. Ituring mo itong tulong mula sa akin. Nagulat si Sarah at tinanggihan ito. Hindi po talaga. Napakalaking pera po nyo. Hindi po namin matatanggap. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Itinuturing kitang parang kapatid. Tama lang na tulungan kita. Humihingi lang ako ng isang maliit na pabor. Alam kong nagtatrabaho si Kuya Joy sa Reyes Group at interesado ako sa proyekto ng pabahay na kanilang inihahanda. Maaari mo bang hilingin sa kanya na tulungan ako na makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanilang mga plano? Basic lang. Nagsalita ako ng malumanay, ngunit si Sarah ay sapat na matalino upang maunawaan ang gusto ko. Tiningnan niya ako ng may komplikadong ekspresyon. Alam niyang mali ito na maaari nitong ilagay sa problema ang kanyang pinsan, ngunit ang pera na nasa harap niya ay isang napakalaking tukso, ang kaligtasan para sa kanyang pamilya. Ginang Elena, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa kanya, pinakalma ko siya. Lahat ay gagawin ng may pinakamataas na pagtatago. Kapag natapos ang lahat, bibigyan ko siya ng mas magandang trabaho sa aking kumpanya na may mas mataas na sweldo. Pag-isipan mo. Iniwan ko ang sobre sa mesa at umalis. Alam kong tatanggapin niya. Ang katapatan ng tao ay maihangganan, lalo na kapag kinukulong ng mga utang. Gaya ng inaasahan ko, makalipas ang 2 araw, tumawag si Sarah sa akin.
Nakumbinsi niya ang kanyang pinsan. Isang gabi, lihim na kinopya ni Kuya Joy ang buong bidding file ng Reyes Group sa isang e-kstu at ibinigay sa akin. Naglalaman ito ng lahat, ang detalyadong blueprints, ang budget ng mga materyales, at ang pinakamahalaga, ang huling presyo ng bid. Hawak ang EFSP, alam kong sigurado na ang aking tagumpay. Ang aking koponan at ako ay nagtrabaho buong gabi, sinuri ang mga dokumento ng aming kalaban. Nagpakita sila ng napakakomplikadong presyo, ngunit natuklasan ko ang isang nakamamatay na kahinaan. Upang mabawasan ang gastos, plano nilang gumamit ng mababang kalidad na materyales na mas mababa sa standard mula sa hindi kilalang mga supplier. Isang mapanganib na panloloko, lalo na para sa isang proyekto ng pabahay para sa mahihirap na tao. Ngumiti ako. Sina Gabriel at ang kanyang pamilya ay kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng mga tao para lamang sa pera. Hindi lamang ako nais manalo sa proyekto, gusto kong ibunyag ang kanilang pagkukunwari at kasakiman sa harap ng lahat. Ilang linggo bago ang opisyal na araw ng bidding, naganap ang taunang gala ng hiperkorasyon ng konstruksyon sa Grand Hyatt Place. Alam kong hindi pwedeng mawala ang pamilya Reyes doon. Ito ang aming pagkakataon, ang perpektong entablado para sa aking pagbabalik. Maingat akong naghanda. Nagsusuot ako ng isang eleganteng emerald green evening gown na dinisenyo upang bigyang diin ang aking figura ng may pagiging simple at ang aking buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon. Ang aking make-up ay natural lamang, sapat upang itago ang pagod ng isang gabing walang tulog at bigyang diin ang kumpiyansa na aking binubuo. Hindi ako nag-iisa. Sa aking tabi ay naglalakad si Atty. Marco de la Cruz, nagmumukhang perpekto sa isang itim na tuksedo. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang kasosyo, kundi isang tahimik na pahayag ng aking bagong posisyon. Nang pumasok kami sa bulwagan, lahat ng tingin ay napalingon sa amin. Ang musika ay tila huminto sandali at nagsimula ang mga bulungan. Nagulat sila, hindi lamang sa aking presensya, kundi sa aking ganap na ibang aura. Hindi na ako ang dating Elena na malungkot at sunod-sunuran. Ngayon, ang bawat tingin ko ay matalas at may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan ng isang taong may ganap na kontrol. At pagkatapos nakita ko sila. Sina Gabriel at Sofia ay kausap ang ilang kasosyo. Nakasuot si Sofia ng isang pink na damit na masyadong marangya, sinusubukan niyang magmukhang isang host, ngunit ang kanyang kawalan ng karanasan at pagiging mapagmataas ay nagbunyag sa kanya. Si Gabriel ay nagmumukhang mayabang, may hawak na baso sa kanyang kamay, tumatawa at nagsasalita ng walang tigil. Tinitignan niya ang kanyang bagong estado. Nang lumingon si Gabriel at nakita ako, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Halos mahulog ang baso sa kanyang kamay. Sinundan ni Sofia ang kanyang tingin. Nang makilala niya ako, ang kanyang magandang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkainggit at pagdududa. Mumiti ako, inangat ang aking baso upang batiin sila mula sa malayo at kasama si Atty. Marco ay kalmado kaming lumakad patungo sa kanila. Habang papalapit ako, lalong lumilitaw ang pagkalito sa mukha ni Gabriel. Elena, anong ginagawa mo rito? Bulong niya. Bakit hindi ako narito? Sagot ko ng mahinahon. Ito ay isang gala ng construction industry. Teka, nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Lumingon ako sa mga kasosyong kausap ni Gabriel, sa isang boses na sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa paligid. Ako si Elena Santos, presidente ng Santos Financial Trust. Kamakailan, nakuha namin ang majority share sa Eastway Construction. Ikinagagalak kong makilala kayo. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi na bago ang pangalan ng Eastway Construction. Ang pagbili nito ng isang misteryosong investment fund ay ang pinag-uusapan nitong mga nakaraang linggo. Walang sinuman ang nag-akalang ako ang nasa likod nito. Tiningnan ako ni Gabriel nang may kawalan ng paniniwala. Santos Financial Trust. Presidente.
Saan ka kumuha ng ganoong pera? Napagtanto niya ang kanyang pagiging pabaya at tumahimik. Hindi iyon ang dapat mong ipag-alala, sagot ko nang hindi nawawala ang ngiti. Sa halip, dapat kang mag-alala sa Reyes Group. Balita ko, interesado kayo sa public housing project. Ang Eastway Construction ay interesado rin. Sana ay magkaroon tayo ng patas na kompetisyon. Si Sofia, na nanatiling tahimik, ay biglang sumingit na may tono na masakit. Patas? Ano ang alam mo sa construction para makipagkompetisyon? Wala ka ng iba kundi isang babaeng ginagamit ang pera ng mga lalaki para magpakitang gilas. Lumingon ako kay Sofia. Ang aking tingin ay tumigas. Mahal, noong ako ay nagtatayo ng isang kumpanya mula sa wala kasama ang aking dating asawa, marahil ay nasa high school ka pa. Mas mabuting huwag kang makialam sa usapan ng mga matatanda. Bukod pa rito, sa isang eleganteng lugar tulad nito, dapat mong ingatan ang iyong asal, baka isipin ng mga tao na hindi ka naturuan ng edukasyon sa inyong bahay. Ang aking mga salita ay parang isang hindi nakikitang sampal. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Ikaw, paano mo ako tinawag na bastos? Hindi ko sinabi iyon. Ikaw ba ang tinutukoy? Nagkibit balikat ako. Nawala ng kontrol si Sofia. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit pinigilan siya ni Gabriel. Sofia, tama na, mahina niyang sinaway, namumutla sa kahihiyan. Ang paghaharap ay nakakuha ng masyadong maraming atensyon. Isang miyembro ng organisasyon ang lumapit ng awkward. Ginang Reyes, okay po ba kayo? Kung hindi po, maaari po kaming tea. Kumala si Sofia kay Gabriel, tinitigan ako ng masama at sumigaw, alis. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis ng galit. Nagmadali si Gabriel na humingi ng paumanhin sa lahat at hinabol siya. Mabilis na natapos ang eksena. Nandoon lamang ako, umiinom ng aking alak ng mahinahon. Ang mga tao sa paligid ko ay tumitingin sa akin ng iba, na maihalo ng pagtataka at paggalang. Naiintindihan na nila na ang Elena ngayon ay hindi na isang babaeng madaling takutin. Opisyal na akong nagdeklara ng digmaan, at ang laban na ito ay panalo ko. Pagkatapos ng gala, ang pangalan ni Elena Santos at ng Santos Financial Trust ay naging pinag-uusapan sa mundo ng negosyo sa Makati. Alam kong hindi na mapakali sina Gabriel at ang Reyes Group. Gayunpaman, alam ko na ang isang mas mahusay na alok ay hindi sapat upang matiyak ang tagumpay. Ang Reyes Group ay matagal nang nasa sektor at ang kanilang mga koneksyon ay hindi maaaring maliitin. Siguradong may iba pa silang panghuling baraha. Mayroon tayong bidding file nila, ngunit may hindi ako maintindihan, sabi ko kay Atty. Marco sa isang pulong. Ang ugali ni Gabriel sa party, pagkatapos ng unang pagkagulat, ay medyo kumpiyansa pa rin. Sa tingin mo, maaari pa rin siyang manalo. Tumango si Atty. Marco nang nag-iisip. Naniniwala rin ako. Ang magbigay ng alok na may mga irregularidad sa materyales nang may ganoong kumpiyansa ay nangangahulugang naniniwala sila na mayroong magpapikit mata. Malamang ay naggalaw na sila ng mga tali sa likuran. Mabilis na natukoy ang aming layunin sa investigasyon. Si Direktor Ben Magsaysay, pinuno ng opisina ng mga proyekto sa konstruksyon ng lungsod, ang taong may huling desisyon. Kilala si Direktor Magsaysay na diskreto. Ngunit mayroon siyang isang kahinaan, ang kanyang anak, na nag-aaral sa Estados Unidos, na may mga gastusin na higit sa kanyang sahod bilang opisyal. Napakahusay ng koponan ni Atty. Marco. Sa loob ng isang linggo, natuklasan nila ang isang kahina-hinalang daloy ng pera. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa isang kumpanya ng anino ng Reyes Group sa account ng isang malalayong kamag-anak ng asawa ni Direktor Magsaysay. Ilang araw pagkatapos, ang perang iyon ay ipinadala sa Estados Unidos para sa kanyang anak bilang isang scholarship sa talento mula sa isang hindi kilalang foundation sa edukasyon. Ang bakas ay masalimuot, ngunit hindi para sa aming mga eksperto sa pinansyal.
At mayroon pa, sabi ni Atty. Marco habang bumubukas sa isa pang pahina. Inimbestigahan namin ang kumpanya ng engineering na naghanda ng teknikal na panukala para sa Reyes Group. Ito ay Atlas Designs Inc. at ang direktor nito, si Don Fidel Ibanez, ay ang tiyuhin sa ina ni Sofia. Umiti ako ng may pang-iinsulto. Isang perpektong network ng interes. Ang pamilya ng magiging asawa ay nagkakaisa upang nakawan ang kaba ng bayan. Pinlano ni Gabriel ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na ako ay darating upang sirain ito. Kolektahin mo ang lahat ng ebidensya, sabi ko kay Atty. Marco. Bank statements, mga larawan ni Gabriel na lihim na nakikipagpulong kay Direktor magsaysay sa isang diskreto na restaurant. Mga pahayag ng mga empleyadong hindi nasisiyahan sa Atlas Designs Inc. Kailangan natin ng isang hindi mapag-aalinlanganan na kaso. Habang si Atty. Marco ay nakatuon sa mga ebidensya ng suhol, pinindot ko ang Reyes Group mula sa ibang harapan, ang mga supplier ng materyales. Sa kapangyarihang pinansyal ng Santos Financial Trust at sa lumalagong reputasyon ng Eastway Construction, lihim akong nakipagpulong sa mga pangunahing supplier ng semento at bakal na nagtatrabaho sa Reyes Group. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Nag-alok ako sa kanila ng eksklusibong pangmatagalang kontrata na may mas mahusay na presyo at isang maselang babala tungkol sa panganib ng pakikipagtulungan sa isang grupo na pinaghihinalaang may iligal na gawain. Ang mga negosyante ay napakatalino. Naiintindihan nila na ang barko ng Reyes Group ay lumulubog at naghanap sila ng mas ligtas na daungan. Sa loob ng maikling panahon, maraming mahalagang supplier ang nag-anunsyo ng pagtigil ng kanilang pakikipagtulungan sa Reyes Group, binabanggit ang iba't ibang dahilan. Ang kanilang supply chain ay naputol. Ang kanilang mga kasalukuyang proyekto ay natigil, at ang kanilang mga stock ay nagsimulang bumagsak ng husto. Ang pamilya Reyes ay nalagay sa isang tunay na krisis, at ito ay simula pa lamang ng simponya ng paghihiganti na aking binuo para sa kanila. Ang araw ng pagbubukas ng bidding ay papalapit na, at ito ang araw na babagsak ang huling tabing. Kung nakikinig pa kayo hanggang sa puntong ito, tulungan ninyo akong mag-comment ng isa sa ibaba upang malaman ko na may mga kaibigan pa rin akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang araw ng pagbubukas ng bidding ay ginanap sa isang solemn, ngunit tensyonadong kapaligiran sa bulwagan ng Makati City Hall. Lahat ng interesado ay naroroon, mga kinatawan ng mga construction company, ang komite ng proyekto, at maraming mamamahayag. Si Atty. Marco at ako ay nakaupo sa unang hilera. Sa harap, hindi kalayuan, ay sina Gabriel at ang kanyang ama, si Don Ramon Reyes, presidente ng Reyes Group. Si Don Ramon ay isang lalaking nasa edad 50, may seryosong mukha, ngunit may malamig at mapagkalkula na tingin. Nang ipahayag ang mga resulta, nagkagulo ang bulwagan. Ang Eastway Construction, na may suporta ng Santos Financial Trust, ay opisyal na nanalo sa bidding. Ngunit hindi iyon ang lahat. Agad pagkatapos, isang kinatawan mula sa inspeksyon ng gobyerno ang umakyat sa entablado. Inanunsyo niya na sa pagsusuri ng mga file, natuklasan nila ang matinding irregularidad sa panukala ng Reyes Group. Hindi lamang sila nagbalak gumamit ng mababang kalidad na materyales, kundi mayroon ding mga indikasyon ng sabwatan at panunuhol sa isang opisyal ng gobyerno. Ang buong kaso, kasama ang mga ebidensyang lihim na ibinigay ni Atty. Marco, ay ipapasa sa pulisya para sa isang kumpletong investigasyon. Ito ay isang ganap na pagkagulat. Sumabog ang flash ng mga kamera, lahat ay nakatutok kay Don Ramon Reyes at sa kanyang anak. Ang kanilang mga mukha, na nabigo na, ay namutla sa takot. Halos bumagsak si Don Ramon at kinailangan niyang humawak sa kanyang upuan. Tiningnan ako ni Gabriel ng direkta, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng galit at kawalan ng paniniwala. Tiningnan ko siya ng mahinahon at bahagyang tumango, bilang isang huling paalam.
Ang press conference pagkatapos ay isang malaking tagumpay para sa amin. Nangako kami na isasagawa ang proyekto ng may pinakamataas na kalidad, nagbibigay ng ligtas at marangal na tahanan. Ang aking imahe at ng Santos Financial Trust ay pumuno sa mga headline ng may mga papuri, kabaligtaran ng iskandalo ng Reyes Group. Nang gabing iyon, habang ako ay nasa aking opisina, biglang pumasok si Gabriel. Hindi siya dumaan sa pangunahing pintuan, kundi sa emergency exit, iniiwasan ang lahat. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating malinis na hitsura. Siya ay payat at basag ang mukha. Elena, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Sigaw niya habang hinahampas ang aking mesa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ko ng mahinahon habang sumasandal sa aking upuan. Ang Reyes Group ay gumagawa ng maruming negosyo at nahuli. Ano ang kinalaman ko? Huwag kang magpanggap, sigaw ni Gabriel na ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang paglabas ng bid, ang mga supplier na nagkakansela ng kontrata, at ang tungkol sa suhol. Kung hindi ikaw, sino? Gaano ka ba galit sa akin? Galit sa iyo. Ngumiti ako ng may paghamak. Pinapataas mo ang sarili mo, Gabriel. Hindi ka karapat-dapat. Inaangkin ko lang ang sa akin at tinuturuan ng leksyon ang mga manloloko. Napahinga si Gabriel. Umikot siya sa mesa, tinitignan ako na parang gusto niya akong lamunin. Sa tingin mo nanalo ka na? Sa tingin mo pera ang lahat? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi rin santo ang pamilya mo. Huwag mong kalimutan ang kaso ng pagbubunyag ng trade secrets 0 taon na ang nakakaraan. Ang tatay mo ay bumagsak din dahil doon. Nang sabihin niya iyon, kami ay parehong napipi. Tila napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at tumahimik, ngunit huli na. Ang kaso 0 taon na ang nakakaraan. Naalala ko nang malabo na ang kumpanya ng aking ama ay nagkaroon ng malaking problema, halos bumagsak. Sinabi ng aking ama na niloko siya ng isang kasosyo, ibinunyag ang isang mahalagang patente, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang mga detalye o kung sino ang kasosyong iyon. Hindi ako nagtanong upang hindi muling buksan ang sugat. Ano ang kinalaman ng kasong iyon sa pamilya mo? Tanong ko. Ang aking boses ay nagsimulang manginig. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Tiningnan ako ni Gabriel na may kislap ng masamang tagumpay. Natagpuan niya ang aking kahinaan. Gusto mong malaman? Tanungin mo ang iyong ama sa kanyang libingan o imbestigahan mo kung sino ang sumaksak sa kanya sa likod. Pagkatapos, sinabi niya iyon, tumawa siya ng nakakabaliw at umalis. Iniiwan akong mag-isa sa malaking opisina na may isang katanungan at isang nakakatakot na hinala na nakatanim sa aking puso. Ang kaso 0 taon na ang nakakaraan, ang aking ama at ang pamilya Reyes. Anong koneksyon ang mayroon sa kanila? Ang mga salita ni Gabriel ay tumusok sa aking isip na parang isang lasong karayom. Pagkaalis niya, agad kong tinawagan si Atty. Marco. Hiniling ko sa kanya na gamitin ang lahat ng kanyang resources upang muling imbestigahan ang kaso ng pagbubunyag ng trade secrets ng kumpanya ng aking ama 0 taon na ang nakakaraan, partikular na nakatuon sa anumang koneksyon sa Reyes Group ni Don Ramon Reyes. Ang aking puso ay nag-aalab. May pakiramdam ako na malapit na akong matuklasan ang isang nakakatakot na lihim, isang katotohanan na maaaring magbago ng lahat. Habang naghihintay ako sa mga resulta, hindi ako nagpakatunganga. Ang digmaan laban sa pamilya Reyes ay dapat magpatuloy. Ang sirain ng kanilang negosyo ay isang bahagi lamang. Gusto kong atakihin ang pinakamahalaga sa kanila, ang dangal at pagmamalaki ng kanilang lahi. Inimbestigahan ko ang pamilya Reyes. Sila ay isang pamilya na may mahabang tradisyon na nakakabit ng husto sa kanilang mga ugat at sa mana ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang pinakamalaking pagmamalaki ay isang hasyenda sa Tagaytay Highlands na may kapilya ng pamilya na itinayo sa isang lugar na may napakagandang feng shui. Bawat taon sa mahahalagang pagdiriwang,
ang buong angkan ng Reyes ay nagtitipon doon. Para sa ina ni Gabriel, si Doña Aurora Reyes, isang babaeng laging ipinagmamalaki ang kanyang angkan, ang lugar na iyon ay mas sagrado pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Isang matapang at malupit na plano ang nabuo sa aking isip. Agad kong pinadala ang mga tao ng Santos Financial Trust upang bilhin ang lahat ng lupang agrikultura na nakapalibot sa hasyenda ng pamilya Reyes. Sa aming kapangyarihang pinansyal, ang operasyon ay mabilis na natapos. Ang mga magsasaka, na sabik na magbenta sa magandang presyo, ay pumirma ng walang pag-aalinlangan sa isang napakagandang alok. Sa loob ng isang linggo, lahat ng lupang nakapalibot sa kapilya ng pamilya Reyes ay akin na. Ang susunod na hakbang ay isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Sa pamamagitan ng mga opisyal na channel, nagsumite ako ng isang kahilingan upang ipagkaloob ang lahat ng bagong acquired na lupa sa munisipyo na may isang partikular na panukala. Ang magtayo ng isang planta ng paggamot at paglilipat ng basura para sa buong distrito. Ang aking mga argumento ay walang kamali-mali. Ang lugar ay lumalaki, ang dami ng basura ay dumarami, at kailangan ng isang sentralisadong lugar upang pamahalaan ito at protektahan ang kapaligiran. Ang lokasyon ay perpekto. Malayo sa mga residential area at may magandang access. Kumalat ang balita. Pinuri ng munisipyo ang aking pagkilos ng pagiging mamamayan. Ang mga lokal na residente ay natuwa na sa wakas ay nalutas ang problema sa basura. Tanging isang pamilya lamang ang kinabahan. Hindi makapaniwala ang pamilya Reyes na ang kanilang sagradong lugar ng pagsamba ng ninuno ay malapit ng palibutan ng isang bundok ng basura. Ang amoy, ang mga langao, ang mga truck na pumapasok at lumalabas gabi at araw, ang feng shui ay nasira, ang dangal ng pamilya ay nyurakan. Ito ay isang hindi matitiis na kahihiyan. Gaya ng inaasahan ko, ang unang sumabog ay ang ina ni Gabriel. Dumating siya ng direkta sa aking gusali upang maging sanhi ng iskandalo. Pinigilan siya ng seguridad na umakyat sa aking penthouse, kaya't nanatili siya sa lobby, sumisigaw at nagmumura. Pinagmasdan ko siya ng tahimik mula sa mga security camera. Sa huli ay binigyan ko siya ng pahintulot na umakyat. Si Doña Aurora Reyes ay sumugod sa aking apartment na parang isang bagyo. Ang kanyang karaniwang marangal na hitsura ay nawala, napalitan ng isang mukhang galit at namumula. Babae, paano mo nagawa ang ganoong masamang bagay? Humuni siya habang itinuturo ako. Kalmado akong naghanda ng tasa ng tsaa at inalok sa kanya. Ginang, pakiusap, mag-usap tayo ng mahinahon. Kung sisigaw ka, mag-iisip ng masama ang mga kapitbahay. Wala akong pakialam, inalis niya ang tasa sa isang hampas na nabasag sa sahig. Kailangan mong ihinto ang nakakadiring proyektong iyan, gayon din bibigyan kita ng pera na gusto mo, ngunit bawiin mo ang donasyon ng mga lupa. Umiti ako ng bahagya. Anong sinasabi mo, Ginang? Ginagawa ko lang ang isang mabuting bagay para sa komunidad. O hindi ba gusto ng pamilya Reyes na makita ang lungsod na mas malinis? Ikaw. Nanginginig sa galit si Doña Aurora. Ginagawa mo ito upang maghiganti kay Gabriel sa buong pamilyang ito. Ikaw ay isang masama at baluktot na babae. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi mo kami matatalo. 10 taon na ang nakakaraan, hinarap kami ng iyong ama at tingnan mo kung paano siya nagtapos. Hindi mo ba naaalala? Huwag mong gawin ang kanyang kaparehong pagkakamali. Isang kislap ang lumabas sa aking mga mata. Hinihintay ko ang pangungusap na iyon. Ah, kaya pala. Kaya pala 10 taon na ang nakakaraan, kayo, ang pamilya Reyes, ang sumira sa aking ama. Nanlamig si Doña Aurora, napagtanto ang kanyang pagkakamali, ngunit pinigilan siya ng kanyang pagmamataas na umurong. At ano ngayon? Dahil bobo siya, hindi niya alam ang kanyang limitasyon. At ikaw ay pareho. Salamat sa impormasyon, sabi ko, habang iniaangat ang aking telepono na nagre-record. Ang lahat ng aming pag-uusap, kasama ang inyong mga banta at pag-amin, ay na-record na.
Sa tingin ko, magiging interesado ang pulisya sa recording na ito. Ang mukha ni Doña Aurora ay namutla na parang papel. Tinitigan niya ang telepono, nagbubulungan. Ngayon, pakiusap, umalis ka. Hindi kita sasamahan. Sabi ko ng malamig ang boses. At sabihin mo kay Gabriel na kung gusto niyang ayusin ito, puntahan niya ako nang may mas tapat na saloobin na huwag ipadala ang kanyang ina upang maging katawa-tawa. Lumabas si Doña Aurora nang nanginginig, ganap na natalo. Pinagmasdan ko siya na umalis na may malamig na ngiti sa aking mga labi. Nagustuhan kaya ng pamilya Reyes ang sorpresang regalong ito. Ang iskandalo ng dating biyenan na nambubugbog sa kanyang dating manugang ay naging usap-usapan sa lungsod. Ang audio recording na aksidenteng kumalat, kung saan hindi lamang ako binantaan ni Doña Aurora, kundi inamin din ang pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa pagbagsak ng aking ama 10 taon na ang nakakaraan, ay nagdulot ng lindol. Ang reputasyon ng Reyes Group na bumagsak na matapos ang iskandalo sa bidding, ay ganap ng nawasak. Ang natitirang mga kasosyo ay nagmadali na putulin ang kanilang ugnayan. Ang pamilya Reyes ay ganap na nakahiwalay. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, walang ibang pagpipilian si Gabriel, kundi baguhin ang kanyang taktika. Alam niyang hindi gumagana ang pagiging agresibo at pagbabanta sa akin. Nagpasya siyang bumalik sa papel na pinakamahusay niyang gampanan, ang papel ng biktima. Nakipagkita siya sa akin sa isang tahimik na coffee shop sa isang eskinita. Tinanggap ko. Gusto kong makita kung anong bagong trick ang ilalabas niya. Dumating si Gabriel na mukhang kawawa, hindi nag-ahit, gusot ang damit at may malalim na airbags. Mukha siyang 10 taong mas matanda. Nang makita niya ako, sa halip na umupo, lumuhod siya. Sa sahig. Elena, nagmamakaawa ako sa iyo, sabi niya na ang kanyang boses ay basag habang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Alam kong nagkamali ako. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ay isang sawimpalad, isang gago. Ang pera at ang babaeng iyon ang bumulag sa akin. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ang aking pamilya. Hampasin mo ako, sigawan mo ako, gawin mo ang anumang gusto mo, ngunit huwag mong idamay ang aking mga magulang. Matatanda na sila, hindi nila matitiis ang dagok na ito. Nagsalita siya habang hinahampas ang kanyang ulo sa sahig. Ito ay isang magaling na pagganap, napakakumbinsi. Kung ako ang Elena 1 taon na ang nakakaraan, marahil ay lumambot ako, ngunit ngayon ang aking puso ay bato. Nandoon lamang ako, tahimik na tinatamasa ang aking tsaa, pinagmamasdan ang kanyang teatro. Tumayo ka, sabi ko na walang emosyon. Marumi ang sahig. Nang makitang hindi siya gumalaw, umangat si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Elena, alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin, hindi ba? Mayroon tayong 5 taon ng kaligayahan. Maghihiwalay ako kay Sofia. Babalik ako sa iyo. Magsisimula tayo muli. At tungkol sa Reyes Group, sasabihin ko sa aking ama na ibenta sa iyo ang lahat sa pinakamababang presyo. Bilang paumanhin. Basta bawiin mo lang ang proyekto ng waste plant at sabihin mo sa pulisya na ang lahat ay isang pagkakamali. Sige, tumawa ako ng malamig. Gabriel, sa tingin mo ba ay bobo ako? Ipagbibili sa akin ang isang kumpanyang nalulunod sa utang at legal na iskandalo upang lutasin ko ang inyong mga problema. Ikaw ay isang primera klaseng mapagkalkula. Ang iyong mga pagsusumamo ay kasing huwad ng iyong mga kalkulasyon. Nagbago ang mukha ni Gabriel. Alam niyang natukoy ko siya. Ang kanyang ekspresyon ng biktima ay nawala, napalitan ng isang hirap na pagpigil sa galit. Tumayo siya ng mabilis. Elena, huwag kang sumobra. Ako ba ang sumobra, o kayo ang hindi kailanman nakakaalam kung ano ang paggalang, sagot ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng tea room. Pumasok si Atty. Marco. Hinihintay niya ako sa labas ayon sa aking plano. Lumapit siya,
Inilagay ang isang nagpoprotektang kamay sa aking balikat at tiningnan si Gabriel ng malamig. Ginoong Reyes, tila hindi maganda ang usapan. Kung may balak kayong bantaan ang aking kliyente, tatawagan namin agad ang pulisya. Tiningnan ni Gabriel si Achoy. Marco at biglang namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nabulunan siya habang itinuturo siya. Ikaw ang abogado ng tatay ni Elena na natalo sa kaso 0 taon na ang nakakaraan. Parehong nagulat sina Achoy, Marco at ako. Lumingon ako kay Achoy. Marco na may pakiramdam ng kaguluhan sa loob ko. Si Achoy. Marco ang abogado ng aking ama sa kasong iyon, bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin? Tumawa si Gabriel ng nakakabaliw. Haha, ang galing. Kaya pala kayo ay nagkonsabahan mula sa simula upang lokohin ako. Ang talino mo, pati ang dating kasintahan mo ay binawi mo upang maghiganti sa iyong dating asawa. Ang galing ng teatro. Anong kababalaghan ang sinasabi mo? Sigaw ni Achoy. Marco. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Gabriel ay parang isang martilyo sa aking ulo. Ang lahat ay nagiging mas komplikado kaysa sa aking inakala. Achoy. Marco, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit, ang tapat na kasosyo ng aking ama. Sino nga ba siya sa kwento ng nakaraan? At bakit niya ito itinago sa akin? Libu-libong katanungan ang bumangon sa aking isip nang walang sagot. Pagkaalis ni Gabriel ang may masamang ngiti, bumigat ang kapaligiran sa coffee shop. Lumingon ako kay Achoy. Marco ng direkta. Sa unang pagkakataon mula nang magtrabaho kami ng magkasama, tiningnan ko siya ng may pagdududa. Ang ganap na tiwala ko sa kanya ay nabasag. Achoy. Marco, sabi ko, sinusubukan kong manatiling kalmado. Marami akong iniisip tungkol sa kaso 0 taon na ang nakakaraan. Gusto kong malaman ang katotohanan. Magkano ang ibinayad ng pamilya Reyes sa iyo upang manahimik ka? Sinabi ko ng may katigasan, ginagamit ang mga salitang iibinayad at manahimik upang makita ang kanyang reaksyon. Isang bakas ng sakit ang tumawid sa kanyang mukha. Ginang Elena, sinabi ko na po sa inyo, hindi po ganoon ang nangyari, sabi niya ng may matatag na boses. Hindi ko po maaaring ibunyag ang mga detalye dahil sa obligasyon ng pagiging kumpidensyal sa aking kliyente, ang inyong ama. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Tumawa ako ng mapait. Paano mo gusto na maniwala ako kung iginiit mo ang itago sa akin ang katotohanan? Ang aking ama ang iyong kliyente, ngunit ako ang kanyang anak. May karapatan akong malaman. Lalo pang tumindi ang aming pagtatalo nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Sarah Cortez, ang aking dating asistente, ay sumugod na tumatakbo, punong-puno ng sugat. Ang kanyang damit ay punit. Maihiwa siya sa kanyang noo na dumudugo at namutla siya sa takot. Ginang Elena, sigaw niya habang umiiyak at niyakap ako. Sarah, anong nangyari sa iyo? Pinigilan ko siya ng horrified. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tumakbo rin si Achoy. Marco patungo sa amin nang nag-aalala. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi na kailangan, sabi ni Sarah na humihingal. Ayos lang ako. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Nanginginig siya habang nagsasalita. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isa pang telepono na may basag na screen. Pagkatapos kong ibigay sa inyo ang ESD, nakaramdam ako ng pagkakasala para sa aking pinsan, ngunit alam kong masamang tao ang pamilya Reyes. Bumalik ako sa dating opisina, nagkukunwari na naghahanap ng isang bagay, at naglagay ng mikropono sa opisina ni Gabriel. Nakakuha ako ng ebidensya na naglipat pa siya ng pera sa ibang opisyal upang maiwasan ang bilangguan, ngunit natuklasan niya ako. Binugbog niya ako at kinuha ang telepono ko na may recording. Sa kabutihang palad, naipadala ko ang file sa telepono ng aking backup.
Sinabi niya na hindi niya kami hahayaan na maging payapa, kayo o ako. Ginang Elena, natatakot po ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, nakakaramdam ng halo ng galit kay Gabriel at awa para sa inosenteng batang babae na ito na nagpanganib para sa akin. Si Gabriel ay naging isang hayop na kinukulong. Nakahanda siyang gawin ang anumang bagay. Huwag kang mag-alala, narito ako, pinakalma ko siya. Ngunit ang aking puso ay isang buhawi. Attorney Marco, tumawag ka ng seguridad upang palakasin ang aming proteksyon at ipaalam sa pulisya. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaang makatakas. Ang sitwasyon ay naging napakapanganib. Alam kong hindi na ako maaaring maghintay pa. Kailangan kong tapusin ang lahat bago makasakit si Gabriel ng ibang tao. Sa lahat ng ebidensya sa aking kamay, nakatayo ako sa sangandaan, patuloy na ba ang ikot ng paghihiganti? Susundin ko ang huling hangarin ng aking ama? Kasama ang pulisya, kami ni Atty. Marco ay dumating sa lumang kapilya ng pamilya Reyes. Ang kaban ay nakatago sa likod ng isang lumang tapiserya. Sa loob, gaya ng sinabi ni Sarah, mayroong isang dilaw na sobre. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang mahabang liham na isinulat ni Don Ramon Reyes. Sa liham na ito, inamin niya ang lahat. Ang matinding galit sa pagitan ng kanilang pamilya, ang inggit na kumain sa kanyang pagkakaibigan kay Mang Nestor, ang pagnanakaw ng patente, at ang dahan-dahang pagkalason sa kanyang dating kaibigan. Sa dulo ng liham ay maihuling pagsisisi at pakiusap para sa kapatawaran. Katabi ng liham, isang maliit na bote ng lason, marahil ay upang wakasan ang kanyang buhay. Hawak ang liham, nakaramdam ako ng halo ng emosyon. Ibinunyag ng aking kalaban ang kanyang sariling mga krimen, ngunit wala akong naramdamang tagumpay, kundi pagod lamang at kalungkutan para sa isang buhay na kinain ng galit. Pagbalik ko sa bahay, muling sinuri ko ang talaarawan ng aking ama. Nakasabit sa huling pahina, isang maliit na piraso ng papel na hindi ko napansin ay nahulog. Ito ang sulat kamay ng aking ama na isinulat sa kanyang huling mga araw, Elena, aking mahal. Alam ko na ang lahat ng katotohanan tungkol kay Don Ramon. Natagpuan ko ang kopya ng kanyang liham ng pagsisisi na kanyang itinago. Ang galit ang sumira sa kanya at halos sirain din ako, ngunit sa huli, pinili kong magpatawad dahil ayoko na ang anak ko ay mabuhay na nakakulong sa spiral ng galit na ito. Mamuhay ka ng payapa, anak ko. Iyan ang pinakamalaking pamana na iiwan ko sa iyo. Ang aking mga luha ay dumaloy. Alam ng aking ama ang lahat at pinili niya ang pagpapatawad. Ang aking dakilang ama. Naunawaan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang sirain ang kalaban, kundi ang palayain ang sarili mula sa mga tanikalan ng galit. Huminto ako sa pag-iyak. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensya sa pulisya, ngunit ipinasa ko lamang ang mga kaso para sa mga krimen na personal na ginawa ni Gabriel, pagtatangkang pumatay kay Sarah, pagwaldas ng pera, pagkidnap at pagbabanta ng kamatayan. Ang utang ng dugo ng nakaraang henerasyon, nagpasya akong isara ito ayon sa nais ng aking ama. Isang taon pagkatapos, lumago ng malakas ang Santos Financial Trust. Tinulungan ko ang maraming babae na nasa mahirap na sitwasyon. Si Sarah, pagkatapos ng mahabang rehabilitasyon, ay himalang nakabawi. Nagpasya siyang gamitin ang bahagi ng kanyang mana upang pamahalaan ang Santos Financial Trust kasama ako. Si Sofia mula sa Canada ay nagpadala sa akin ng liham ng pasasalamat. Nagsimula siya ng isang bagong buhay, nag-aaral ng isang bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Si Gabriel ay nahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Ang kanyang ina, pagkatapos ng napakaraming dagok, ay nalubog sa matinding depresyon. Inasikaso ko na siya ay ipasok sa isang marangyang retirement home, na ang lahat ng gastusin ay sinakop ng aking foundation. Ngayon ay isang maaraw na araw. Kami ni Atty. Marco ay bumibisita sa libingan ng aking ama. Nag-iwan ako ng isang bungkos ng puting bulaklak.
Tatay, sinunod ko ang iyong payo, bulong ko, at natagpuan ko ang aking kapayapaan. Hawak ni Atchoy. Marco ang aking kamay. Sigurado akong, nasaan man siya, ipinagmamalaki ka niya. Nagtinginan kami at mumiti. Ang aming pag-ibig ay namukadkad ng natural sa gitna ng unos. Hindi ito masidhi at maingay, kundi malalim at matatag, binuo sa pag-unawa at tiwala. Nang kami ay papalabas, isang bilangguan van ang dumaan sa aming tabi. Sa bintana, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, payat at walang buhay. Si Gabriel. Sa isang paglipat para sa medikal na pagbisita. Nakita niya rin kami. Ang kanyang tingin ay wala ng galit, kundi isang ganap na kawalan. Tinalikuran ko ang tingin, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Atty. Marco at lumakad kasama siya patungo sa araw. Ang nakaraan ay naiwan na. Isang masayang kinabukasan ang naghihintay sa amin. Ang kwento ni Elena Santos ay nagtatapos dito. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Elena Santos? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya, o susundin din ninyo ang yapak ng pagpapatawad at kapayapaan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Mahalaga sa akin ang bawat isa ninyong mensahe at binabasa ko po ang lahat. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig o nagparamdam sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ito. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw mismo ang magiging bida sa paghahanap ng katarungan. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.